Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng DWAR Abante Radio, pahayag ni Marine Colonel Ariel Kerubin, Medal of Valor awardee, living hero. Nagsalita na siya patungkol sa Brave 18 Marines. Sabi niya, naaawa nga ako sa kanila kasi nagagamit lang sila, meaning 18 Maleta Boys. Nagagamit lang. Nakikita naman natin kung paano ginagamit lang sila nung mga gustong mag-destabilize. Okay? So, iba ang pananaw niya. Itong mga Brave 18 Marines natin, inaalaw, pinapayagan nila ang kanilang mga sarili gamitin ng mga grupo, mga tao na gustong mag-destabilize, pabagsakin ang gobyerno ito. Nung lumabas si Orly Gutesa, maalala ko ang mga statements niya noon is puring-puri siya kay Orly Gutesa. Maalala ko, yung exact words niya, wala na. Kailang, sabi niya, yan ang tunay na Marines. Nag-ano pa siya noon, in-advise niya na yung security niya, all out, papuri siya kay Gutesa. So anong nangyari kay Gutesa? Biglang nawala. At ang pagkakaalam ko, based sa sinabi ni Attorney Devito Baligod is, may grupong nakahawak sa kanya. Hanggang napilitan siyang pumirma ng affidavit na binabawi niya lahat ang sinasabi niya. Kasi daw natatakot siya para sa kanyang pamilya at nabigyan siya ng halaga para hindi na magpakita kailanman. But kung nasaan siya ngayon, hindi na natin alam. Yan ang nangyari kay Gutesa. Kailan, yung ginawa ni Gutesa naman, na-inspire itong Brave 18. At nagsalita. So kung ano yung sinasabi ni Gutesa, pinapatunayan ng Brave 18. So ngayon, nagbago na rin ang pananaw ni Colonel Kerubin. Kung pinupuri niya noon yung katapangan ni Gutesa, iba na. Itong 18, okay na lang din. Hindi naman niya masyadong minaliit itong Brave 18. Iba lang pananaw niya na nagagamit sa pag-destabilize sa gobyerno. So, sino ang destabilizer sa gobyerno? Meaning, si Attorney Baligod, destabilizer. Si Mike Defensor. Iyang dalawa man lang ang nakikita natin na humahawak sa Brave 18 Marines. Paano mo ma-describe ang isang destabilizer? Kahit ako noon, pinaratangan din ako, nasama ako sa listahan ng destabilizer. Last year, ayan si Ramon Tulfo, naglabas siya ng listahan na according to his bubuwit, ito ang mga destabilizer. Andun, kalagay sina General Puques, General Orlando De Leon, Johnny Macanas, then ilan pang mga retired military personnel. Tapos nandyan sina Attorney Vic Rodriguez. Nakalimutan ko na yung iba. Kombinasyon, retired at saka mga civilian. So ang daming nagtanong sa akin, mga kakilala ko, ano sir, destabilizer ba kayo? Ang sagot ko, I am not destabilizing the government, but I am just criticizing. Iba yung destabilizer dahil plano talagang pabagsakin ang gobyerno. Ang criticize, iba naman yun. It's part of democracy to criticize.
yung magandang ginagawa ng gobyernong ito, pupurihin ko. Yung hindi maganda, part of my democratic right is to criticize. Ganon yun. So, nakakalungkot na itong mga brave Marines natin ngayon na nagsakripisyo na is tinatawag pa na destabilizer. Well, karapatan yun. Yun man ang pananaw ni Colonel Kerubin, bahala na ang taong bayan kung maniwala kayo na destabilizer. But to me, they are really brave heroes. Laki yung sakripisyo nila. Kaliwat kanan ng siguro ang kaso na naisampa sa kanila, yung sobra 10 kaso na sa iba't ibang mga politician na pinangalanan nila na nakatanggap ng maleta. Halos sobra 10 na, hindi ko na mabilang sa dami ng mga nagsampa ng kaso. Yun na lang. Pagharap sa mga kaso, that is something. Perhisyo na yun. Kailangan mong gumastos sa abogado, gumastos sa pasahe, mag-appear ka sa fiscal, pabalik-balik. Kung aakyat sa korte, mag-appear ka sa hearing, kailangan mo. So to me, napakalaking sakripisyo sa grupo ni Attorney Baligod, yung pagpapakain na lang sa kanila. Hirap na daw sila. Yung June 4 hearing, sardinas nga na lang daw ang inuulam eh. And by the way, salamat sa mga nagpadala ng tulong. Yung fund drive natin, nakaabot tayo ng 125,000 3 days ago na ipadala na. Ngayon, tuloy-tuloy ang pagpasok. Kahapon, mayroon na naman tayong naipon na 50,000 pesos. So, sa mga nagpapadala ng suporta, maraming salamat sa inyo at pinapaabot ng Brave 18 ang kanilang pasasalamat. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang tabangan na mo gero natok karon, so muna ni ang gero nga ang gihatag. So muna ni ang gipatindog nga balay ni Kuya Aljon nga taga Lower Kalapat. Og karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero, so makita nato nga nag-atop na gid sila sa ilang bag-o nga balay nga gipatindog. Mat kay sa Ginoo nga og sa naghatag sa sin nga may tao dagit sa mong balay. Kunta magpadayon ni ang pagtabang. Nga mong pangwarta igo ra sa kaon wala na budget pang sin. Oo, so pila ni ka kuan bulan na nga gitaod ang inyong balay nga gipatindog? Wala na nagbulan. Duha kasi mana. So bago pa gid na atopan. Oh. Lagi. So unsa ra ang trabaho ni Kuya? Kuan ra kanang extra ra. Kung wala mo hire wala. So kuan lang gyud ba? Labi na karon nga nagkamahal ang palaliton. So wala na gyud ika-afford nga ipkapalit sa yero.
So salamat kaayo. Salamat po.